Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. At muli po mga kaibigan, narito na naman po ang inyong abang lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At siyempre, makakasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo. Siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham na aking napili mga kaibigan ay nanggaling sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Risa. Bueno, basahin na natin ang liham ni Risa. Dear Kuya Peles, mahirap pala kuya kapag ang isang tao ay tumatanda na. At hindi na natin maiiwasan, lalo na yung nanay ko, na masyado ng ulyanin. Itago na lamang po niyo ako kuya sa pangalang Risa, 26 na taong gulang, at may asawa na po ako. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Risa, saan mo ba inilagay ang tungkod ko, ha? Lintik na buhay ito, oo. Dito ko lang inilagay kanina eh. Iwan ko sa inyo, Nay. Kayo lang naman ang gumagamit nun eh. Oo, pero dito ko nga lang inilagay sa salas eh. Sa may lamesa. Bakit wala dito? Inay, hindi namin ginagalaw yung tungkod ninyo. Anong gagawin namin dun? Kung hindi ninyo pinakialaman, di nandito lang sana yon. Buwisit na buhay ito, oo. Baka kung saan-saan nyo lang inilagay yun, Inay. Hindi ako maaring magkamali. Dito ko lang yun inilagay. Inay, kung dito nyo lang inilagay, nandito lang yun. Kung nandito lang yun, nasaan? Alam ko, may nangialam na naman, kaya wala dito. Nasaan na? Ilabas nyo na! Hayaan nyo po, Inay. Tatanong ko dun sa asawa ko mamaya pagdating niya. Ano nga bang ayaw na ayaw ko eh? Yung pinapakialaman ng gamit ko. Inay! Uli-uli, kapag hindi sa inyo, huwag ninyong pakialaman. Nay, kahit kailan hindi namin pinapakialaman yung gamit ninyo, lalo na yung tungkod. Paano kayo makakalakad kung kinuha namin yun? Hoy, Risa! Kung walang nakialam sa tungkod ko, hindi yun mawawala. Nay, ang kulit nyo. Kayo lang naman ang gumagamit dun. Ikaw ang makulit. Kaya nga eh. Kung walang nakialam, nandito lang yun. Mga walang modo kayo. Inay! Hay nako, buti naman at dumating ka na. Oh, bakit? Si Inay kasi, kanina pa hinahanap yung tungkod niya. Alam mo ba, galit na galit. Saan na naman ba niya na ilagay yun? Sabi niya, dito lang sa ibabaw ng lamesa. Ngayon? Hindi yung nakita. Ay nako, nahilo na nga kami sa kakahanap eh. Talagang wala. Imposible naman na wala rito yun. Ang liit-liit naman ang salas natin dito. Nagtataka nga rin ako eh. Kung dito lang nila iniwan sa may lamesa, nandito lang yun. Kaya nga, baka hindi dito sa salas na ilagay ni Nay. Yun din ang hinala ko. Itong sinay talaga, oo. Talagang ulyanin na eh. Ay, sinabi mo pa. Paano kasi? Tumatanda ng Inay. Talagang ganyan, lahat tayo dyan pupunta. Kaya nga lang yung iba, hindi naman ganyan kay Inay na hindi po ulyanin. Sila talagang nakikita mo na kung saan nilalagay yung mga gamit eh. Oo nga eh. Gamit nila ay nahanap sa akin. At sandali magbaba nyo lang ako. Kanina pa ako ihing-ihi na. Sige, Dali. bilisan mo dyan at gutom na ako para makapagluto ka na. Oh. Buwisit ang mga kasama natin dito sa bahay, Puldo. Bakit ba? Ano bang nangyari, ha, Haning? Kanina ko pa hinahanap ang tungkod ko. Nawawala eh.
Anong nawawalang sinasabi mo? Ay nandun lang sa kwarto natin, sa may upuan. Iniwan mo doon bago ka lumabas ng kwarto. Ano ka ba naman? Ganun ba? Hindi ko alam, Poldo. Yan kasi inuuna mo yung init ng ulo mo. Nagiging ulyanin ka na. Hindi pa ako yanin. Lintik ka. Kasalanan mo naman yan. Tumatanda ka na talaga. Ganun na. Yan ang bagay sa'yo. Matanda ka. Bakit mo ko sinampal? Naku, Ray. Paano naman kasi? Pinagtatawanan mo ko Bakit? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Ha, Poldo? Nagbibiro lang naman ako, ading. Ikaw naman, hindi ka mabiro. Aray, kung masakit yun Nako. Buti nga sa'yo. Matanda ka. Ano naman ba ang nangyari, inay? Nawawala daw ang tungkod ninyo? Nahanap ko na. O, saan nyo nakita? Naiwan ko pala sa kwarto namin ang itay ninyo Kasi nagsumbong sa akin si Risa. Nagagalit daw kayo. Oo. Malay ko ba na nandoon pala sa kwarto namin. Naiwan ko Ay, naku, inay. Nagiging ulyanin na yata kayo. Hoy, sine! Huwag mo akong pagsabihang ulyanin, ha? Hindi pa ako ulyanin. Paano naman kasi, inay? Nung isang araw, di ba, hinahanap nyo yung walis tingting. Doon nyo pala nailagay sa may tabi ng kulungan ng mga manok. Aksidente lang yun. Inay, aminin nyo na lang na nagiging ulyanin na kayo. Huwag mo akong sabihan, ha? Alam ko ang ginagawa ko. Oo nga po, inay. Pero madalas na makakalimutin na kayo. Sige! Pagkampihan ninyo akong lahat. Ganyan naman kayo, Hindi ninyo ako mahal. Ang mahal ninyo, ang itay ninyo. Mahal Siya lang? ka namin, inay. Huwag mong sabihin ng ganyan. Mahal namin kayo. Hindi! Dahil nanay ka namin. Pare-pareho kayo. Lalayas na ako dito. Lalayas na ako dito. Inay! Pagpasensyahan nyo na ang inay ninyo dahil makakalimutin namin siya. Oo nga po, itay Alam nyo, mahaba na yung pasensya ko At isa pang napapansin ko, itay, sa kanya. Madaling magalit. Hayaan nyo na. Talagang ganyan ang tumatanda. Parang bumabalik sa pagkabata. Nga po ang sinasabi nila Minsan nga, nakakalimutan na niyang kumain Akala niya kumain na siya. Tingnan nyo yan. Buti at nandyan kayo na nagpapaalala sa kanya. At ang lakas-lakas nyo pa, itay. Sa awa ng Diyos, anak. Wala pa naman akong nararamdaman sa katawan ko. Iba naman talaga kapag may disiplina ka sa sarili mo, ano, itay? Talaga. Kaya ako, iniingat-ingatan ko talaga ang sarili ko. Uy, tay! Dapat lang! Para humabang yung buhay! Palaging galit si Inay Kuya kapag may hinahanap siyang gamit niya sa bahay. Kasi kuya, halos hindi niya alam kung saan niya na ilalagay yung mga gamit niya. Tuloy, nagagalit siya kuya kapag nagtatanong at hindi alam kung saan niya na ilagay. Minsan kuya, hindi na kami umiimik kapag may hinasabi siya at hinahanap. Minsan ay Aneng, saan ka ba pupunta? Ha?
Bakit? May nakakatawa ba? Bakit ka tumatawa? Poldo, may nakakatawa ba? Nakasapatos ka, ha? May lakad ka yata. Ano ba yan? Saan ka pupunta? Nako. Nakaka-insulto ka. Aray ko naman, Naning. Ba't mo na naman ako binatukan? Nandito ka lang naman sa bahay nakasapatos ka. Hindi ko mahanap ang sapatos ko stay chinilas ko. Baka tinakbo ng aso. Nandun lang sa may barandilya, sa may tirasa natin. Teras mo yata. Hindi ko makita Kaya sapatos na lang ang isinuot mo, ganon. Anong nakakatawa? Poldo, Aray ko naman. Tama na, Aning. Masakit na yun, kapag hindi ka tumigil sa katatawa, talagang hindi kita titigilan. Alam mo, may nakakatawang ginawa ni inay kaninang umaga. Bakit? Ano ba yon? Piruin mo ha, hinahanap niya yung tsinelas niya. Nang hindi mahanap, sapatos na lang ang isinuot. Ay nako, makakalimutin na talaga itong si inay, oo. Minsan nakakatawa, no? Minsan naman nakakainis. Ay, ano ka ba naman? Tumatanda na si inay, kaya talagang ganyan. O bakit si Itay? Oh, hindi naman pare-pareho ang tao Kagaya niyan, 2 taon na lang ang tanda ni Itay kay inay. Pero, magkakalimutin na si inay. Sa bagay, totoo yung sinabi mo. Kaya, hayaan na lang natin. Ang importante, wala silang sakit at malakas pa sila. Sige iiwanan muna kita dito. Pupunta ako sa palengke. Mamamalengke ako. Marami nang wala sa bahay para hindi ako tanghaliin. O, sige na, malis ka na. Para matapos ko na rin itong nilalabhan ko. Siya nga pala. Bukas makalawa, pumunta ka sa bahay Birthday ni Megs, may kunting salo-salo. Huwag mong kalimutan. Edong, nakita mo ba yung gamot dito, yung para sa lagnat? Nandyan lang yun. Bakit? Nawawala ba? Kaya nga tinatanong kita, may sinat kasi si Junior. Meron pa ba yun? Parang wala na. Meron pa, marami pang laman yun Teka, baka tinapon na ni Inay yun Kaya alam mo, ulyanin na si Inay, baka tinapon na. Naku, marami pang laman yun, sayang yun. Wala tayong magagawa. Ganun talaga yung tumatanda Nung sinanay naku, Dapat kasi doon mo lang ilagay sa kwarto natin para sigurado. problema talaga tong sinanay. Kung ano yung nakikita, tinatapon na lang basta-basta. Ano ba nga ba? Inaasahan mo yan. Ulyanin na nga. Bumili ka nga sa bayan. Baka lumala pang sa ni Junior. Mahirap na. Sige na. Dalian mo. Poldo, ano bang ginagawa ni Lorna? Gutom na ako Hindi pa ba siya magsasaay? Ha? Ay, nako, Aning. Kakakain lang natin. At wala pang 1 oras, gutom ka na naman. Anong kumain na sinasabi mo? Sasabihin ko bang gutom na ako? Kung kumain na ako? Ikaw, Poldo, napakasama mo. Totoong sinasabi ko. Katatapos lang natin kumain. Tingnan mo yung lababo natin, Hindi pa nahuhugasan ni Lon ang pinagkainan natin. Mga walang hiya kayo? Ayaw niyo akong pakainin? Bakit? Porket hindi na ako nakakatulong dito sa bahay? Ganyan na kayo? Mga walang kwenta kayo! Aning naman,
Halangan naman na hindi ka namin pakakainin kung nagugutom ka. Nagugutom ka ako eh! Ano ba kayo? Susumbong ko kayo kay Sine na ayaw ninyo akong pakainin. Ay nako, hindi sa ayaw ka naming pakainin. Katatapos lang nating kumain nga. Pwesit ka talaga, Puldo! Mamatay ka na sana! Gutom ako! Gutom ako! Hindi ka ba nakakaintindi, Puldo? Gutom ako! Aneng! Sige! Kapag hindi niyo ako pinakain, sisirain ko ang maggamit dito sa bahay para wala na kayong pakinabangan. Sisirain ko ang maggamit dito! Ewan ko kuya kung bakit nagkaganyan si inay. Naging ulyanin na siya ngayon. Minsan tama naman ang ginagawa nila. Minsan naman mali kuya. Pwede po ba kuya na mapayuhan ninyo ako kung anong dapat namin gawin? Kasi kuya, talagang nahihirapan na kami. Hindi namin alam kuya kung anong gagawin namin. Palagi na lamang kami nag-aaway dito sa bahay dahil sa kanila. Sana po kuya, mapayuhan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Risa. Alam mo, Risa, abay, may mga taong ganyan na mas napaaga yata yung pagkaulyanin ng nanay ninyo. Abay, mas pangalan pa yata yung tatay ninyo tignan mo. Hindi pa siya makakalimutin. May mga taong ganyan, Risa. Hindi nakukuha sa edad yan. Ewan ko ba. Yan yun yata yung pinakamahirap na maging kalagayan ng isang tao. Lalo na yung nanay ninyo kung saan-saan inilalagay yung gamit. Pagkatapos, kapag tinanong yung mga kasama niya sa bahay, abay talagang nagagalit. Akala niya siguro tinatago o kaya winawala. Ay nako, Risa. Sa ganyang sitwasyon ng nanay ninyo, unawain nyo na lang siya. Ang importante, nandyan lang siya sa bahay ninyo. Minsan naman, tama yung ginagawa. Kaya nga lang, mas maraming nakakalimutan. Importante, hindi siya takot maligo. Hindi takot sa tubig. Dahil yan ang pinaka-importante sa isang tao, yung paliligo araw-araw. Pasalamat kayo. Yan lang yung nararanasan ng nanay ninyo, hindi nagkakasakit na ba? Unawain nyo na lang. Alam nyo naman. Kayo-kayo lang naman ang nandiyan sa bahay ninyo. Kung ano yung sabihin niya, ayon na lang kayo sa kanya. Nang sa ganun ay hindi na magalit sa inyo. Wala tayong magagawa dyan. May Alzheimer na yata. Pero may yatang nabibiling gamot eh. Yung patalasta sa TV. Pero ewan ko, sadyang normal lang yata sa isang tao yan kapag tumatanda. Yung iba. Pero karamihan naman hindi eh. Kaya masasabi ko sa iyo, Risa, unawain na lang ninyo sa ganung sitwasyon ng nanay ninyo. Ang importante, hindi siya nagkakasakit at malakas pa siya. Bueno, yan na lamang ang masasabi ko sa iyo, Risa. At naway, kahit papaano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Teles at your service.